Magandang araw sa inyong lahat. Ako, si Teacher Hannah, ang inyong makakasama sa isang masaya at makabuluhang talakayan. Bago natin simulan, tayo muna ay sabay-sabay na manalangin. Ama naming Diyos, lubos kaming nagpapasalamat sa panibagong araw na iyong nilikha. Salamat sa ibinigay mong kalakasan at kagalingan, sa biyaya mong hindi nauubos para sa amin. Dalangin namin sa mga oras na ito na kami ay iyong samahan sa aming pag-aaral at sa aming guro sa kanyang paggabay sa amin. Bigyan mo kami ng puso at isipan na handang magpaturo at tumanggap ng karunungan mula sa iyo. Tulungan mo kaming makibahagi sa talakayan at makapagbahagi din ng aming nalalaman. Tulungan mo kami na magamit namin ang lahat ng aming mga natututunan upang kami ay makatulong sa aming mga magulang at maging sa aming bayan. Maluwalhati ka nawa sa aming buhay at mabigyang parangal sa aming mga tuwa. Maraming salamat, Ama naming Diyos. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pang-uri. Alam kong pamilyar na kayo sa pang-uri, pero maaari pa nating paunlarin at paghusayin ang ating kaalaman tungkol dito. Pagkatapos ng talakayang ito, kayo ay inaasahan na A. Mabatid ang uri at kaantasan ng pang-uri. B. Nagagamit ng wasto ang pang-uri sa paglalarawan sa iba't ibang sitwasyon. C. Nagagamit ng tama ang mga pang-uri sa pakikipagtalastasan. Handa na ba kayo? Ako rin! Tara na, simulan na natin! Atin munang balikan ang isa pang bahagi ng pananalita na tiyak kong magagamit sa paksang sunod nating tatalakayin. Ano nga ba ang pangalan? Mahusay. Pangalan? Ito ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pagkain, o pangyayari. Halimbawa, Juan, lapis, ibon, parke, mansanas, Pasko. Ano ba ang nakikita ninyo sa larawan? Ano-ano ang nakikita ninyo sa inyong bakuran? Tama, maraming bunga sa puno. Ano pa? Magaling! Ang bakuran ay punong-puno ng halaman. Sige nga, magbigay pa nga. Matatayog na puno. Tama. Ano pa? Sige pa nga. Malinis ang kapaligiran. Magaling. Kulay berde ang mga dahon. Mahusay. Matamis ang mga bunga ng pananim. Tama. Kung inyong napapansin, ang mga salitang nakahirig ay mga salitang naglalarawan sa pangalan. Katulad ng salitang marami. Naglalarawan ito sa bunga. Ang salitang punong-puno ay naglalarawan sa bakuran.
Ang salita naman na matatayog ay naglalarawan sa puno. Ang salita na malinis, naglalarawan sa kapaligiran. Ang kulay berde ay naglalarawan sa dahon. Ang salitang matamis ay naglalarawan sa bunga. Sabay-sabay naman nating basahin ang salaysay na ito at bigyang pansin ang mga salitang naglalarawan. Ang bakuran ni na Alvi. Noong linggo ay buong araw ako sa tahanan ng aking matalik na kaibigan. Sina Alvi ay sa Montalban nakatira. Palibhasay sa masikip na lugar sa magulong lungsod ako tumitira. Ako'y tuwang-tuwa sa puok nilang mag-anak. Katamtaman ang laki ng kanilang bahay. Ngunit ang bakuran nila ay mahabang mahaba. Kalahating ektarya raw iyon. Punong-puno ng mga punong kahoy ang maluwang na duluhan. 2 punong mangga ang hitik sa bunga. Sa gilid ay may matatayog na puno ng niyog. Iba't iba pang puno ang naroon tulad ng bayabas, kaimito, abukado, sampalok, at suha. Espesyal ang bunga ng santol bangkok. Malalaki ang bunga at ang lamukot ay makapal at matamis. Inaalaga ang mabuti ng tatay ni Alvi at ng iisang kapatid na lalaki ang mga punong kahoy. Pinauusukan daw nila ang mga iyon at binobomba ng gamot upang lumayo ang mga mapanirang kulisap. Sapat din sila sa tubig na galing sa malalim nilang balon. Sa aking palagay ay marami silang kinikita sa mga bungang kahoy mula sa sariling bakuran. Masaya ako nang umuwi. Marami akong dalang hinog na prutas. Ano-ano ang kanyang namasid? Banggitin ang mga salitang ginamit niya sa paglalarawan. Matalik, masikip, magulo, katamtaman, mahabang mahaba, punong-puno, maluwang, hitik, espesyal, makapal, matamis, iisa, mapanira, malalim, hinog, masaya, matatayog, at iba't iba. Natatandaan mo ba kung ano ang tawag sa mga salitang naglalarawan na tulad ng binasa natin? Mahusay, pang-uri. Pang-uri ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa mga pangalan o panghalip. Halimbawa, ano-ano ang mga salitang naglalarawan sa litratong inyong nakikita? Maganda. Tama. Ano pa? Kulot. Magaling. Sige pa nga, magbigay pa nga. Makinis. Tama. Ang mga salitang maganda, kulot, at makinis ay naglalarawan sa litrato. Ang salitang maganda ay naglalarawan kay Liza. Ang salitang kulot naman ay naglalarawan sa buhok niya. Ang salitang makinis ay naglalarawan sa kanyang balat. Ang susunod naman na halimbawa ay isang unan.
Ano naman ang mga salitang naglalarawan sa unan? Magbigay nga. Pula. Tama. Ang kulay ng unan ay pula. Ano pa? Malambot. Tama. Ang unan nga ay malambot. Ano pa? Sige pa nga. Maliit. Tama. Ang unan ay maliit. Ano pa? Meron pa ba? Parisukat. Magaling. Ang hugis ng unan ay parisukat. Ang mga salitang ito ay naglalarawan sa unan. Mahusay mga bata. Ang susunod na halimbawa ay bigas. Ano ang mga salitang naglalarawan sa bigas? Magbigay nga. 5 kilo. Tama. Ano pa? Asul. Tama. Ang kulay ng lalagyan ng bigas ay asul. Ano pa? Mabigat. Tama. Ang 5 kilo nga ng bigas ay mabigat. Mahusay. Tinatawag na pang-uri ang salitang naglalarawan sa pangalan at panghalip. May 2 uri ng pang-uri. Una, ang pang-uring panlarawan. Tumutukoy sa kulay, hugis, lasa, katangian, o pisikal na kaanyuhan. Halimbawa, hinog na mangga. Ang salitang hinog ay naglalarawan sa mangga. Pangalawa, ang mangga ay matamis. Ang salitang matamis ay naglalarawan sa lasa ng mangga. Iba pang halimbawa, ang mga puno ng niyog ay matatayog. Ang salitang matatayog ay naglalarawan sa puno ng niyog. Isa pang halimbawa, si Lala ay mahiyain. Ang salitang mahiyain ay naglalarawan sa katangian ni Lala. Ang pangalawang uri naman ng pang-uri ay ang pang-uring pamilang. Tumutukoy sa bilang o dami ng pangalan o panghalip. Halimbawa, mayroon akong isang magandang manika. Ang salitang naglalarawan ay isa at tumutukoy ang salitang ito sa bilang ng manika. Pangalawang halimbawa, si Lala ay namasyal sa buong araw. Ang salitang buo ay naglalarawan sa araw. Kaantasan ng pang-uri. Lantay. Naglalarawan ng isang pangalan o panghalip. Halimbawa, si Rodrigo Duterte ay matapang. Ang salitang matapang ay naglalarawan sa katangian ni Rodrigo Duterte. Ang pang-uring naglalarawan ay walang pinaghahambing, kaya ito ay nasa kaantasang lantay. Pahambing. Naglalarawan sa 2 o higit pang pangalan o panghalip. Ginagamit. Mas, lalo, pinaka, napaka, higit na,
parehong, di gaano, magkasing, magsing, at ubod. Ang mga salitang ito ay ginagamit sa paghahambing ng bagay na magkatulad at di magkatulad. Halimbawa, magkasing kisig sina Piolo at Dingdong. Ang salitang magkasing kisig ang naglalarawan kay Piolo at Dingdong. Nasa kaantasang panghambing ang pang-uring ito dahil naghahambing ng dalawang tao. Pasukdol. Katangiang nangingibabaw sa lahat ng pinaghahambingan. Halimbawa, pinakamatangkad sa klase, si Christopher. Ang salitang pinakamatangkad ay naglalarawan kay Christopher na namumukod tangi sa klase. Subukin naman natin ang inyong natutunan. Panuto, hanapin sa kahon sa ibaba ang salitang angkop na ipuno sa padlang. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang sagutan ang 5 item na ito. A few moments later. Sagutin natin. Kung ang inyong sagot sa una ay kalahati, kayo ay tama. Kung ang sagot naman ninyo sa pangalawa ay libo-libong, kayo ay tama. Kung ang sagot ninyo sa pangatlo ay malinamnam, kayo ay tama. Kung ang sagot naman ninyo sa pang-apat ay masukal, kayo ay tama. Kung ang sagot naman ninyo sa pang-5 ay ika-4, kayo ay tama. Magaling mga bata. Pagtaya. Piliin ang pang-uri sa pangungusap at sabihin kung ito ay pang-uring panlarawan o pamilang. Kayo ay bibigyan ko ng 4 na minuto upang sagutin ang mga sumusunod. A few moments later. Atin ang sagutan. Una, makapal ang populasyon sa lungsod. Kung ang inyong sagot ay panlarawan, kayo ay tama. Pangalawa, kami gutom na nang dumating sa bahay. Kung ang inyong sagot ay panlarawan, kayo ay tama. Pangatlo, malamig ang panahon pag Disyembre. Kung ang sagot ninyo ay panlarawan, kayo ay tama. Pang-apat, kilo-kilo kung bumili ng karne si Doña Minang. Kung ang sagot nyo ay pamilang, tumpak. Magaling mga bata. Tukuyin kung anong kaantasan ng pang-uri ang mga sumusunod. Ito ba ay lantay, pahambing, at pasukdol? Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang sagutan ang sumusunod. A few moments later. Atin ang sagutan. Sa unang pangungusap, siya ay mabait na bata. Kung ang sagot ninyo ay lantay, kayo ay tama. Pangalawa, ang Mount Everest ay napakataas na bundok. Kung ang sagot ninyo ay pasukdol, kayo ay tama. Pangatlo, mas matangos ang kanyang ilong kaysa sa bunso niyang kapatid. Kung ang sagot ninyo ay pahambing,
Kayo ay tama. Nandito naman tayo sa huling pagtaya. Puna ng patlang ng wastong anyo ng pang-uri na angkop sa pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang sagutan ang mga sumusunod. A few moments later. Atin ang sagutan. Una, sina Edward at Ramon ay magkasintaas. Kung magkasintaas ang inyong sagot, kayo ay tama. Pangalawa, mabilis ang usa kung tumakbo. Kung ang sagot ninyo ay mabilis, kayo ay tama. Pangatlo, ang aking bunsong kapatid ang pinakamalikot sa mga batang lalaki. Kung ang sagot ninyo ay pinakamalikot, kayo ay tama. Ngayon, tapos na ang ating talakayan at para naman malaman ko kung talagang natuto kayo sa ating talakayan ngayon, magbibigay ako ng takdang aralin. Magsaliksik ng isang tula, hanapin ang mga pang-uri, sabihin kung ito ay panlarawan o pamilang. Maraming salamat sa pakikinig.